verse 15 to 17. Pakipas na, Pastor. Awit 34. 34. Verse 15 to 17. Sabi diyan, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them from all their troubles. Amen. Sa 15, Pastor, pakibaba mo muna sa 15. 15, 16, and 17. Parang 50. 50. Yeah, sabi diyan, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry for help. 16. Amen. 16. The face of the Lord is set against those who do what is evil, to erase all memory of them from the earth. At sa 17 nga, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them from all their troubles. So makita natin, pinakikinggan ng Panginoon ang taong matuwid. Amen. Pero alam niyo ba na maraming naliligaw sa salitang matuwid? Na akala niya, sapat na yun. Wala akong inaapakang tao. Makakarating ako sa langit. Hello? Wala akong inaaway. Hindi niyo ba alam na ang pamantayan ng Panginoon ay hindi sa matuwid na wala akong inaaway. Ang pamantayan ng Panginoon ay yung una, yun yung sinasabi ng pagiging righteous, yung pagiging katwiran. Ang tanong, kanino ba katwiran ang hawak mo? Katwiran mo? Katwiran niya? O katwiran ng Diyos? Hello? So maalaman natin na isa pang maraan na maraming kasi nagkakala na sapat na, nandito ako sa pananampalataya ko na to. Nandito ako sa inaaliba kong reliyon. Makakating na sa langit. Marami kasi nag-claim na dito ka sa amin para makarating ka sa langit. Kahapon nga natawa ko yung isaglit ako nag-helper doon sa Italiano. Sabi ng Italiano, we are the same. Binulungan ako. Kasi tatanggal ako nung, pinatatanggal niya ng malaking gear Yung sa crane, sila yung gumagawa ng crane Bonpati. Bonpati ba yun, pangalan ng crane. Sabi niya, we are the same. Nagulat ako. Yung ganda lalaki. Sabi ko, nakita niya siguro yung ganda lalaki ko. Yung pala sabi niya, we are the same Christian. Pares na pala kami ng, we are Christ follower. Kala ko pa naman, tumama na ako. Mali pala. Sabay niyo nga ako manalangin. Bago kayo tumawa. Hallelujah. O Diyos sa dakila, banal at makapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesus Ama, lubos na kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umang ito na maunawaan namin, Lord, ang nais mo. Na sa pamagitan, Lord, ng iyong katwiran, Ama, ay maranasan namin, Ama, ang iyong banal na presensya sa aming buhay. At maunawaan namin, Lord, kung paano kami lalakad sa mundong ito sa pamagitan ng iyong katwiran. At Lord, maraming salamat, Ama, sa iyong salita na aming marinig sa gamito. Sa umagang ito, Panginoon, na ito'y aming may sa pamuhay. Maunawaan namin, Panginoon. At sa kapangyarihan ng pinagkakalog mo, Lord, hallelujah. Aming sinasawata ang espiritu ng di pakikiisa, espiritu ng kasinungalingan sa umagang ito. We rebuke you in the name of Jesus Christ. Espiritu ng antok, kaya aking inuhugot at inuhulog sa gate ng pinanggalingan. Aming pinapakulan ng espiritu ng pakunawa, pag-ibig. Lord, bigyan mo kami ng puso. Bigyan mo kami ng pandinig. Hallelujah. Na handang umunawa at ma-absorb namin, Lord, ang mga nais mo sa umagang ito, Panginoon. Lord, ang inyong lingkod, Ama, ay gamitin mo lamang bilang isang sisiglang walang laman. Mahal ang aking buhay kung paano mo ko, Lord, binago. Kung paano mo, Lord, ibinigay sa akin, Ama, ang katalinuhan, ang kapangyarihan na nagmula sa iyo, Panginoon. Ito'y may hayag ko, Panginoon, na ikaw lamang, Ama, ang makapangyarihan Diyos na dapat namin kilalanin at sampayin sa aming buhay, sapagkat ikaw ang tunay at makapangyarihan Diyos. At walang iba, Panginoon, Lord, sa umagang ito, dalangin namin ang full anointing na nagmula sa iyo. Hallelujah. At pagbalot ay makapangyarihan ng Lord. Lalo po, Lord, sa buong compound na ito, na aming
ginaganapan, Lord, naging pala ng gawain. We pray, patuloy mo kami samahan naman at talaga ng mga ministering angel, tuwaring angels, na siyang magsilbing batay at pagtubay namin naman sa mga ito sa pangalan ni Jesus. Sa pamilya siya lang po ang pinakamataas sa pupuri sa pinakamatamis kapangyarihang pangalan ng aming Diyos na po ay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, you're blessed. You're blessed. Nakangiti ba? Talaga may nagpala, no? Pero alam niyo ba, kapag kayo nanampantay sa Panginoon Diyos, meron siyang pangako na hahawakan mo. Sabi nga si John 10:10 naparito ang magnanakaw para manira, pumatay at mangwasak. At ang sabi ng Panginoon Diyos, naparito ako para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Alam niyo ba yung katungkol sa John 10:10 yun? Yun yung mga maling aral na taglay-taglay natin. At naparito ang Panginoon Diyos upang bigyan tayo ng ganap na buhay at kasiyasiya. Tignan mo nga ulit katabi mo. Kasiyasiya ba yung buhay na? Hello? Amen. Amen. Tandaan natin, walang ibang kagalakan, kasiyahan sa Panginoon lamang. Sabi nga, lalo na sa mga may relasyon, sa mga nagmamahal, sa mga may asawa, huwag namamagitan sa inyo si Kristo. Walang sino mo pwede magpagiwalay sa inyo. Alam niyo ba, sabi nga, naparitong magnanakaw para manira at mangwasak. Sa mga maling turo, nataglay-taglay natin. At walang ibang nais sa Panginoon kundi may tuwid tayo. Kaya nga, sa umagang ito, isa sa mga katangian na nais ng Panginoon na magtunan natin ay walang iba kundi ang righteousness. Yung pagiging kapiliran ng Panginoong Diyos. At alam niyo ba na mayroong mga tatawag na katangian na nasusulat? Yung binigay sa akin ng Panginoon, konti lang naman eh. Mga 10 lang. So, anong oras na? Hanggang ano tayo bro? Paggabi lang. Paggabi. Walang problema sa oras ngayon. So, walang problema sa oras, wala mga may pasok ba? Oo, alas 3 papasok. 2 hours to, 2 hours. Amen. Pero hindi natin pabayan, sabi nga, masyadong mahaba, baka makatulog tayo eh. Amen. Nasa unahan yung ano. Wala na matutulog ngayon. Amen. Sabi nito, una, ang katangian ng isang matuwid at lumalakad ay sa salita ng Panginoon. Una, basahin nga natin sa Hebrew, chapter 11, verse 6. Pakilista nyo para hindi nyo makalimutan. Sakto kasi itong paisa ito eh. Paiksi lang ito, hindi natin paabahin. Pero dapat tandaan natin. Malay nyo, baka biglang mag-akwis mamaya. Hebrew 11, verse 6. Pakibasa sa mga anak. Sa Tagalog. Mas maganda sa Tagalog eh. Walang Tagalog ah. Hebrew 11, verse 6. Sino yung nakita na? Pakibasa nga po sa Tagalog. Amen. Wala pa nakakita. Hebrew chapter 11, verse 6. At kung walang pananampalataya, Amen. ay maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya ang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanan. Amen. Praise the Lord. So dapat una, ano yung sinasabi ron? Meron kang pananampalataya, number 1. Napakalaga nun. Sinina pa rito para magbuwas ng kasalanan lang. Makapagsimba nga para makapagbuwas-buwas ng kasalanan. Meron pa ritong gano'n pa rin ang kapira, meron. Huwag tayo naiya! Dumaan din ako dyan. Alam niyo sa iyo, magsisimba nga ako para makabuwas ng kasalanan. Pero nung maunawa ko yung kapira ng Panginoon, sabi niya sa 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan sa Diyos, siya ay tapat at banal, tayo kayo patatawarin. So hindi niya babawasan ang kasalanan mo, tatanggalin niya, i-wash out all. Kailangan lang ipahayag mo sa Kanya. Pero paano magagawa yung walang pananampalataya? At kung ang pananampalataya mo nasa iba, wala sa Panginoong Hesus. Mahirap yun. Baka meron tayong ibang Diyos na hindi natin alam. Alam niyo ba, minsan ang pamilya nagiging Diyos natin na hindi mo alam. Naging kahatian ng paglilingkod mo sa Panginoon eh.
Sabi naman ng iba, bata pa ako para maglingkod sa Panginoon. No. Ang buhay ng tao, sabi nga, itinalaga tayo para sumunod. Sabi ng mga ngaral, 13, na ang buhay natin, ang talagang layunin ng buhay natin ay para sumunod sa kautusan ng Diyos. Na which is hindi natin nauunawaan ng gusto. Lalo na yung mga nandito sa abroad. Naparito ko para yumaman. Isa rin ako sa mga ganun ng katwiran. Pero nung makita ko ang tunay na yaman, walang iba pala kundi ang nasa Panginoon. Yun yung nasipungan ko, year 2008. Nung dumating ako, 2002, walang kwenta buhay ko. Kung sino-sino mga sinasamahan ko, hanggang sa dumating yung mga problema sa buhay ko. Dumating pa kayo punto na naging drug addict ako rito. Sabi ko, total, sira na rin yung, wala na rin yung namatay kasi ako ng anak eh. Pagkamatay ng father ko, namatay yung anak ko. Kaya sabi ko, wala na rin ang mga lagay buhay ko. Pero naisip ko, meron pa pala ako isang anak na 10 days. 10 days pa lang yung panganay ko ngayon. Long time na yun. Kaya sabi ko, year 2002, sabi ko, magbuhay ko yung buhay ko. Pero akala ko, sapat na yung nagsisimba ka lang. Si 2008, magkakilala kami nila Pastor Joel. Wala ko. Sabi ko, sapat na yung magsimba lang, pero hindi pala. May purpose pala talaga si Lord. Kaya nga sabi nga, Pastor, nilang beses ako in-ordain bilang Pastor, ayoko. Mahirap kasi yung responsibilidad na yan. Tumatakas ako. Pero iba talaga pag si Lord ang tumawag. Kaya hindi ko kayo tinatakot. Darating ang oras, gagamitin kayo ng Lord. Amen. Huwag kang matakot. Hindi natin kaya yan, pero si Lord magagawa yan. Sabi nga, do your best and the Lord will do the rest. Amen. Yun tamang katwiran. Kaya nga, kung ikay may pananampalataya sa Panginoon, dapat makita yan. Ako kaya ako sinabihan ng Italiano na we are the same. Kasi nakita niyo yung ano ko eh. Sisigaw ko talaga sa bulldog. Napalo ako. Dahil may bigtas din siya na maliit eh. Kaya we are the same. We are the same Christian. Kaya minsan nasita ko ng Saudi. Tinuturo to. Ay ko, tinago ko lang. Sinunod ko lang kasi alam naman natin Muslim country. I respect. I so sorry. Pero pag wala, tinatanggal ko. Ilalabas ko talaga kasi gusto ko makita nila na I'm trust follower. Kasi minsan, nagkakamali rin ako, tao rin ako eh. May mga salita ako ng sablay, nagyayari talaga yun. Tao tayo eh. We are still in the flesh. Pero ang tanong, kumusta yung pananampalataya natin sa Panginoon? Hello? Sabi nga, ang pananampalataya, sabi nga rito, ay isang pananampalataya na dapat hindi natitinag. Naalala ko nung bago ako, inaalok ako ng pera. Sumama ka sa amin. Andito ang tunay na kaligtasan. Muntik pa ako masama. O nga, no? Sayang din yun, ha? Alam ko, 6,000 yung inaalok ng araw, eh. Year 2002. Natapalan na ako sa miss ko, Ma! Sabi ng miss ko, balak sa buhay mo. Ano naisip mo? Pero, nung nabasa ko yung Acts 4:12, kaya hindi ko makalimutan yung Acts 4:12 din, eh. Sabi ko, ba't nga pala ako lilipat ng ibang aklat? Eh yung sarili kong aklat, hindi ko pa nababasa. So nabasa ko yung Acts 4:12. Sabi ko, sa silong ng langit, walang ibang pangalan. Sa ano may silong ng langit? Ito yung lupa yun eh. Walang ibang pangalan na lubos, ikaliligtas. Na binigay sa atin lubos at ikaliligtas, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Eh, inalam ko sa kanila, sino mas Jesus sa inyo? Naku, wag na, delikado. Pag si Jesus, hindi Diyos. Oo, naging tao ang Panginoong Jesus. Pero may purpose. Diba yung kanta nga natin kanina, kaya tayo papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga ginawa. Nabibigyan ba natin ng halaga yun? Yung ginawa ni Kristo sa atin? Hello? Yung pagkapako niya sa krus, may dahilan yun. Hindi lang natin yung ginugunita. Ginawa niyo para sa atin, alam niyo ba dahil sa pagmamahal niyo sa atin? At yung pananampalataya niya, hindi dapat natitinag. Sabi nga, na meron tayo. Kahit bayaran pa ng 1 milyon, huwag mo yung pagpapalit. Eh lalo pag dumating na yung nasusulat sa Revelation na hindi ka makakabili kapag meron kang, hindi ka magpapatatak ng mark of the beast. Paano na yun? Buti sana kung masama ka sa rapture. Sa mga hindi pa nakakaunawa ng rapture, maunawaan nyo rin yan dating ng tamang oras. Kasi nung una ko na rin narinig yung rapture, hindi ko rin alam yan eh. Yung sinasabi lang kukunin, bigla na lang mawala. Magaganap yun eh. Na nasulat sa banal na aklat. So sabi nga, ang pananampalataya natin dapat hindi natitinag.
Kahit anong mangyari, huwag natin papalitin pa ng tayo natin. Dapat ang pananampalataya natin kay Kristo, patibay. Amen? So yung isang, sabi nga, isang katangian ng isang sumusunod sa katwiran ng Diyos. Dapat yung faith mo, patibay. Amen? Next point. First point pa lang yun. Deuteronomy 6:25. Deuteronomy 6:25. So, this is pa na natin. Pakibasa po. Siya nakakita na. Old Testament. Deuteronomy 6, chapter 6, verse 25. Kalulugdan tayo ng Diyos natin si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng ipinag-uutos niya sa atin. Amen. Praise the Lord. Ikalawa, na dapat nating maging katangian. Una, may pananampalataya. At ikalawa, may pagsunod. Hello? Dito marami buwabagsak eh. Kasi paano ka susunod sa Diyos kung hindi mo alam yung inuutos ng Lord? Meron akong kasamang tinanong eh, naniniwala ka pa sa eternal life? Yan yung medyo, hindi ako naniniwala, sabi niya. Pero naniniwala siya kay Kristo. Pero alam niyo ba, ang eternal life, pangako yan ni Kristo sa atin. Na kapag tayo may pananampalataya, ibibigay niya sa atin yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. At hindi lahat yan, hindi makasumpong. Bakit? Yung mga hindi na napatataya kay Kristo, yung automatic, wala yan. Sumakta natin, kung wala tayong pagsunod, paano masabi na meron kang pananampalataya, meron kang tinatawag na katangian ng isang katwiran ng Panginoon? Doon pa nga lang sa simpleng pagsunod, sa mga, oo, nandun na tayo, maraming ipinagbawal sa Old Testament na pagkain. Na which is, nung dumating si Kristo, sabi niya, ang nalinis tayo, huwag mong ituring na marumi. Pero kung babasahin mo ang tinutungkol doon, isang tao, nagdiskusyon pa nga kami ng kasama ko regarding doon sa dugo. Pero nasa iyo pa rin yan, kung ano yung conviction ng Lord. Pero sabi ko dati, ang sarap ng dinuguan. Pero nung mabasa ko, kahit sa New and Old Testament, nakasulat talaga eh. Inuutos si Apostol Pablo. Isang simple lang yun pagsunod. Simple lang yun, very simple. Which is nasa iyo naman yung conviction eh. Kung ano yung gagawin mo eh. So napakalaga ng pagsunod, tandaan natin mga kapatid. Lalo na to, yung ngayong araw na to, Sabbath day, sabi nga, pagsamba sa Diyos. Nasa iyo kung ano yung susundin mo. Maglalaba ba ako? Magbabata ba ako? O magsisimba ba ako? So sa mga nandito, kamayan mo yung bawat isa. Kapahalad tayo na narito, alam niyo ba yun? Mas pinili natin yung karapat dapat. Kapahalad tayo lahat. Pero bakit kasi namin Kristo, no, na hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas? Yun ay dahil sa katwiran na sinasabi ng pinag-aaralan natin ngayon. Kung wala kang katwiran ng Diyos, malabo mangyari na talagang... Kasi kapag wala kang katwiran ng Diyos, ikaw yung tatawag siya, sabi niyang, lumayo ka, sabi ng Panginoon, mapagawa ng masama. Kasi kung wala kang katwiran ng Diyos, malabo mangyari talaga kasi ando ka eh. Alam mo ang dahilan ng pag-iwalay natin sa Diyos, yun yung kasalanan. Which is hindi natin alam. Meron pa nga nagsasabi eh. Naalala ko yung narinig yung payo ng kasama ko. Di ba lang magloko ka? Huwag mo lang pabayaan pamilya mo. Hindi ba kasi marinig? Kung titignan mo, oo nga, no, tama naman eh. Pero hindi nakatwiran ng Diyos, alam niyo ba yun? Kasalanan yun. At ang katwiran ng Diyos ay hindi, porque di mo pinabayaan pamilya mo. No. Pinakadabis, huwag ka na magloko. Eh, may sabi pa, ang sarap kasi pagbawal eh. Totoo yun, masarap pagbawal. Sabi nga, masarap ngayon. Ano yung susunod? Iyak later. Iyak later. Sino yung mga born again na tunay? Sabi nga, yung mga, di ba, marami. Pero alam niyo ba kapag may ginawa ka mali, burn again ka na. Alam niyo ba yun? Mahirap yun. Akala, sino yung nagluluto rito na napaso? Di ba halos maihi ka sa sakit? Eh paano kung buong katawan mo na ihulog? Sabi nga ng Mateo eh, kung ang kamay mo ang nagiging dahilan ng kasalanan mo, tutulid mo. Mas mahirap pumunta sa langit na walang kamay kaysa buong katawan mo papunta sa impyerno. Yun yung kasalanan na tinutukoy doon.
Hindi literal na puputulin yung kamay mo. Na nandudukot ka, nangihipo ka, kasalanan, puputulin mo, para hindi yun. At tinutukoy ng Lord doon, tanggalin mo yung kasalanan mo. Ilayo mo yung sarili mo sa mga bagay na anong hindi kinulunod ng Lord. Yun yung katwiran ng Diyos. Mahirap, pero magagawa natin yun sa tulong ng Panginoon. Next. Para mabilis tayo. Pangalawa pa lang eh. Number 3. Ano yung una? Natatandaan niyo ba? Hindi kayo naglilista. Mamaya may quiz tayo. Mamaya. Una, pananampalataya. Ikalawa, pagsunod. Nasa pangatlo na tayo. Proverbs 11:3. Kawikaan, chapter 11, verse 3. Mga Kawikaan, chapter 11, verse 3. Ang sabi rito, sige, magbasa yung nakakita na. Wala pa? Ako na magbabasa. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan. Ngunit ang masama ay wawasakin ang kanyang kataksilan. So ano yung tutukoy dito? Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan. So, ikalawa, dapat andun yung honesty. Sabi nga eh. Yung katapatan natin. Yun nga, binanggit ko kanina na di bali na magloko, huwag lang pabayang pamilya. Hindi katapatan yun. Ang tunay na tapat, yung hindi mo gagawin kahit, di ba sabi nga ng Panginoon, sino rin yung gusto masaktan? Mas masakit yun sa ating mga kabiyak. Alam niyo ba yun kapag nalaman na nagluloko ka? Real talk tayo, totoo yun. Pero ginagawa natin madalas. Kasi hindi naman niya alam. Pero sabi nga, honesty is the best policy. Di ba? Naalala ko yung napanood ko sa Facebook eh. Sabi niya, ano palagay mo sa akin? Pandarambong katulad mo. Sabi niya, nakalimutan niya kasi magbayad eh. Bumalik siya. Akala ko pa naman magbabayad eh. Hiningi pa yung sukli. Kuya, sukli ko. Ang lupit, di na nga nagbayad, nangingi pa ng sukli. Ganun ba tayo? Hello? Hindi na nagbayad, nangingi pa ng sukli. Sumakata natin, no? Na bilang isang tagasunod ng Panginoon at sinasabi nga natin, lahat tayo nakakilala rito kay Kristo, di ba? Meron ba rito hindi nakakilala pa kay Kristo? Hello? Meron ba rito hindi nakakilala kay Kristo? Lahat ba nakakilala na kay Kristo? So alam natin na si Kristo ay Diyos, di ba? Parang wala ang kausap. Amen. Hello? Amen. Amen. Sumakata natin, no? Lahat tayo, alam natin na si Kristo Diyos. Pero ang mahirap kung si Kristo hindi tayo kilala. Yun ang nakakatakot. Kaya nga dapat meron tayong gagawin sa huling-huli, malaman natin yan. Amen. Next, ikatlo, apat, andun yung katapatan natin. Katapatan sa ating mga kabiyak, katapatan sa ating trabaho, katapatan sa ating pagdilingkod sa Diyos. Wala naman si boss. Ka naman trabaho. Katapatan ba yun? Hello? Madraya naman yung kumpanya natin eh. Nakakalungkot, minsan nadadamay ako dyan eh. Alam ako lang nagtatrabaho, sila nakaupo. Makikiupo na rin ako. Sabi natin, ang lungkot. So, ang hirap nakaral yung katwiran ng Diyos, sa totoo lang. Pero, magagawa mo yan kung talagang sabi nga, ang tunay kasi na katwiran ng Diyos, ay ginagawa yun ng isang tunay na mananampantay na may malalim na relasyon sa Diyos. Magagawa mo yan kung meron kang relasyon sa Diyos. Pero kung wala, talagang hindi mo magagawa yan. Iisipin mo na lang na ang kaligtasan mo, makakamit ko rin yan. Pag ako'y namatay, panalangin niyo na lang ako. Naku po, delikadong katwiran yun. Diyan marami napapahamak na tao eh. Yung kapag namatay, akala nila kukuha sila sa panalangin. Kung alam niyo yung kwento ng isang si Lazaro at ang mayaman. Yung mayaman pa nagsabi na, Amang Abraham, pakisausap mo naman yung daliri ni Lazaro at ilagay sa bibig ko. Andun siya sa Hades eh. At pabalikin mo, Ama, sa iba ko pang kapatid, nakatulad ko rin. Tapos napunta siya rin sa Hades, which is, bunga nga na rin ang impyerno yun. Pero hindi rin eh. Kahit pabalikin pa, sabi nga niya, Abraham, kahit pabalikin pa, wala rin. Ando rin yung kautusan ni Moises, ano yun? Ito yun, yung Bible. Maraming Kristiyano nakakalungkot, pero hindi alam kung ano yung nilalaman ng Bible. Alam niyo ba yun? Mas kabisado pa nga nila yung libro nito eh. Kaya kapag yan ang kasama ko, ano ba inutos si Kristo sa atin? Walang alam, pero
Antikas ng ano niya. Tagasunod ako ng Kristo. Kaya tanongin mo, ano ba yung isang mga inutos si Kristo? Hindi niya alam. Kaya napakalaga na magbasa tayo ng Bible, mga kapatid. Kasi sabi nga, ang Bible, binigyan niya ng meaning. Sabi nga, Bible means basic instruction before leaving earth. So, alam niyo ba na darating ang oras, hahanapin mo ang Diyos? At ang salitang wala. Totoo yun. At kapag hinanap mo ang Diyos, hindi mo siya matatagpuan kapag wala kang alam ng salita ng Panginoon. At alam niyo ba, ang salita ng Diyos ay nagagamit para sa pagtuturo. Sabi ng 2 Timothy 3:16 na ang salita ng Diyos ay nagagamit pang rebuke para mabuhay ka ng tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngayon kung wala kang alam dito, hindi ka talaga mabubuhay ng maayos. Ako nung nagbasa ako ng Bible, doon ko nakita na marami pala akong supply na ginagawa. Marami pala akong ginagawa na hindi kinalulod ng Panginoon. Mahirap. Pero, ganoon talaga eh. Minsan nag-invite ako, sabi, pera-pera lang yan. Dami yun ng bawal eh. Dito sa amin, pwedeng uminom. Magsisimba, mamaya, inuman tayo. Wala problema. Sa inyo, dahil bawal eh. Ano gusto niyo? Ngayon, nasa Panginoon, mamaya, nasa impyerno. Gusto niyo ganun? Meron bang ganun? Hello? Sabi pa nga ng isang yung taga rito, na pag kayo sumalib sa amin, pag kayo namatay, doon lahat libre. Doon lahat pwede mong gawin. Mga babae, mag-iinom ng alak. So, paano mangyayari? Patay ka na, nandun. Dito ka sa lupa, bawal doon pa pwede. Hello? We're talking about spiritual kapag kayo namatay na. Kaya wala na yung inom, wala na yung babae. Kaya pag sinabihan ka na, dito ka na sa amin, diloloko ka lang nun. Kamaliwala. Sabi pa na iba, sa langit walang beer. Narinig ko ng pastor. Kaya dito sa lupa, mag-iinom tayo na mag-iinom. Ito, napunta agad sa langit. Pero buti sana kung sa langit talaga napunta. Eh, yung iniinom niya pa naman, yung nakaibabaw, demonyo. Ginebra San Miguel. Doon pala, malalaman mo na, hindi sa Diyos yun eh. Ang nakaibabaw, no? Naku po. Di ba? Amen. Nahimik talaga. Naninibago ako Parang may patay na daga. Hello? Amen. 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 Sa ikatlo, ano yung ikatlo? Una, pananampalataya. Ikalawa, pagsunod. Ikatlo, katapatan. Amen. So yun yung sinasabing katwiran na paglakad sa Diyos, katwiran ng Diyos. Amen. Yun yung karakter natin bilang isang sumusunod sa Panginoon. Ika-apat, Awit 112 verse 4. Sabi rito, para mabilis tayo. Awit 112 verse 4, sabi rito, ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa pagdilim, taglay ay liwanag. So sabi nga, nandun yung habag. Meron ba tayong habag? Hello? Yes. Kahapon, naalala ko, napagalitan ako ng manager ko Kasi galing kami sa ibang factory, factory 8, from factory 2, factory 7, nalipat kami. Sabi niya, akala ko, mahalaga yung tao, tinawagan ako alas 12, sabi ko, bakit ako matawag ko? Pero hindi siya manager ko, production manager yun. Ang manager ko talaga sa amin, maintenance ako Nung nakakaharap kami, kunwari, hindi ko nakakita May ginagawa ako, tinalabit ako. Sabi niya, why you did not answer my call? I go, I'm sorry sir, I'm still in break time. Sabi niya, why you bring your cat in factory here? Nagulat ako. Mahilig kasi ako magpakain ng pusa. Yung habang ko sa hayop ba? Pero hindi ako papakain ng planta. Doon ako sa karsada. Dinadala ko sa karsada yung pusa talaga. Kaya lagi ako nagluluto ng balat ng manok Yun yung pinapakain ko sa pusa. Wala yung mga pakain Hindi nga. Pero minsan, sarap Ate. Kasi tayo Sawatan natin Napagalitan ako dahil sa habang ko sa pusa. Pero totoo talaga hindi ko dinala. Pupunta na sabi ko, Spider. Tama naman Ano pa papala ako kung dadalik yung nasa factory 8 to factory 7? Pero sa tanghali, dumadaan ako parang kakainin din. Inagis ako ng bagaan, naawa ako Wala na kasing tao ron Inagis ako sa labas. Dumadaan ako ron kasi nakauwi ng bilya. Kasi pag break time, umuwi ako ng bilya. Gusto ko kasi pag kinakain ko, sariwa Yung fresh bat, pag nagluluto pa ako sa tanghali. Pero itlog.
Piniprito ko lang yung itlog. Para fresh. Kala nyo, masarap na, no? Lagi ako nagpiprito ng itlog. Masarap kasi pag bagong luto yung itlog, di ba? Tapos apo mo sa kanin, kahit malamig yung kanin mo, solve. Laga mo lang. Oo. Ayun, sabi ni ate, ilagalan daw, mas matagal yun eh. Mas gusto ko yung fresh, yung pinirito, sana mo. Kasi nag-aabol ako ng oras. Kailangan before 1, makabalik ako sa plata. So, ang tanong natin, no, na dapat meron tayong habag sa kapwa natin, sa mga mahalaga sa buhay. Sabi nga, kung may habag ka sa pamilya mo, hindi mo lulukoy ang pamilya mo. Alam niyo ba yun? Kung meron kang habag sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo sila kailanman masasaktan. At kung meron tayong habag sa ating mga kasama sa trabaho, na nahihirapan, may mga simpleng bagay na pwede naman tayong gawin kahit na wala tayong kakayahang tumulong. Maraming paraan. At alam niyo ba sinasabi ng Bible, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para magbigay tulong ka sa kapwa mo. Ang Diyos pa rin ang gagawa niya. Pero kailangan mo isa pang buhay, yung habag. Dapat meron tayong mercy, sabi nga eh. Akala ko nung una yung mercy, pangalan lang eh. May meaning pala yun. Ano pala yung habag? Amen. Amen. Next. Bilisan na natin. Pangilan na tayo? 4. Apat na. So, 6 na lang. So, Proverbs 15:33. Balik tayo sa Awikan. 33. 15. Chapter 15, verse 33. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karamalan. Amen. So, ano yung highlight the words doon? Palagay nyo. Paggalang. Paggalang. Amen. Tama sa atin, paggalang. Pero ang nakita ko kasi doon, pinigay sa akin ng Lord. Pakumbaba. Amen. Pakumbaba. Marami kasi Kristiyano na naalala ko nung hindi pa Kristiyano talaga eh. Kung mayabang ka, mas mayabang ako sa'yo. Kaya ka di ba yung kinukwento ko nga madalas, napagalitan ako si Larty. Nagkukwento kami ng kasama ko eh, ipas kami naka-headset. Ang lalakas pala ng boss namin. Napagalitan kami ng malaking tao. Delete nyo, lalakas ng boses nyo ah. Sabi ko, sorry po kuya. Yung laking tao eh. Subukan mong rumiklamo, baka makutusan ka nun. So, talagang mayabang ako noon. Ewan ko lang kayo. Sino dito magsasabi na mayabang ko dati? Pero mayabang pa rin ako ngayon. Naiya siguro, no? Akin na lang yun. Lalo na pag nandun sa, ano mo na, yung mabubuting usapan. Ako po. Palakihan ng sandok, palakihan ng palayok, palakihan ng baril, palakihan ng bala. No? Lahat ng malalaki. Sabi ko nga sa kasama ko eh, nagkukwentuhan kami, palitin mo yung palayok mo, palilitin mo yung kwento mo. Yabang nga kasi labanan. Naalala ko pare ko, sabi niya, pare, sandali lang, may kukunin ako. Eh nag-usap ko na tungkol sa bahay. Pinagalitan tuloy siya ng kapatid niya. Tumigil ka nga dyan, hindi mo nga naman bahay yun, sa asawa mo yun, pagyayabang mo pa. Natawa ako bigla. Hindi naman pala niya bahay. Ba talaga, no? Kapag, so dapat, ano yung pagpapakumbaba bilang isang, nakikita mo sa atin yan, yung pagpapakumbaba niya. Hello? Amen. Kaya nga sabi, mas mainam pa huwag ka na lang magsalita eh. Kaysa magsalita ka, pero magkakasala ka naman. Di ba? Kasi dahil sa bibig, nagkakamali tayo eh. Malamig. So mahirap, di ba? So, yun yung isa sa mga katangian ng isang sumusunod sa katiro ng Diyos. Ando yung pakumbaba. Amen? Next! Saan natin para matapos na to? Sino na yung gutom? Amen. Walang pagkain. Amen. Next. Pang-anim. Mateo chapter 5 verse 9. Mateo chapter 5 verse 9. Pakibasa sa nakita na. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Amen. Sapagkat sila ay tuturing ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Amen. Tignan mo yung katabi mo kung meron kapayapaan. Hello? Amen. Meron naman. Sabi nga, alam nyo, sabi nga ng Panginoon, buhay na ganap at kasya-siya. Alam mo, ano yung unang-unang binigay ng Panginoon? Kapayapaan. Yun yung pinakamalaga na nakabit ko sa Lord eh. Kahit marami akong utang, sabi nga ng kumpare ko, nakatulog ka pa pare, tayo mo utang. May kapayapaan ako sa Diyos.
Totoo yun. Kasi alam ko darating ng oras. Unti-unti din naman. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Kung may problema ka ngayon, huwag mong harapin yung problema mo bukas. Hayaan mo na yung problema ngayon. Eh, Pilipino kasi masyado mag-isip, advance. Yung problema, kinabukasan, isang linggo, next week, yung problema agad eh. Kaya minsan nag-aaway yung mag-asawa. Wala tayong pinakasunod na. Sabi ko, Miss ko, God will provide. Di ba? God will provide. Di ba tayo, God will provide? Amen. Pag sinabi mo yung God will provide, pero wala kang ginagawa, hindi talaga magpo-provide si Lord. Kailangan gawin ka pa rin, no? Para kasi buwan nun, natin bumagsak yung bayabas. Nakakanga. May gagawin ka. Di ba? Una, yung pagtatrabaho na maayos. Gusto mo makabayad sa utang mo, pwede ka naman nag-overtime. Kami, sipag ko mag-overtime kasi gusto ko makabayad ng utang eh. Ayaw naman kami pasauli ng overtime. Wala rin. Pero alam ko nung dati, ngayon, ilang overtime pa rin nagbigay? 2. Praise God, yung bahay ko, nabayaran ko. Kaya misis ko, medyo nakakatulog na ng maayos. Kasi nung una, takot, isi-sheriff daw kami. Huwag ka matakot yan. Kalahating milyon na yung investment natin dyan eh. Isi-sheriff na pa. 48 months yata yung utang namin, hindi kami nabayaran. Sabi ko, 8 buwan pa lang naman ah. Eh, ilang buwan yung overtime namin wala binibigay eh. Pero praise God, nagbigay ng 2 buwan. Nakasettle ako sa bahay. Kaya natahimik miss ko eh. Sa isang miss ko, tumatawag ka lang pag may problema sa isang miss ko eh. Pero nakakatuwa sa miss ko, pag sinabi kong God will provide, hindi na yung gaming. Kasi naniniwala naman sa Diyos ang miss ko eh. Di ba? Kaya, God will provide. Amen? Amen. So dapat andun yung kapayapaan ha. So ano yung nakita niyo sa katabi niyo nung sinabi ko tignan yung katabi mo? Amen. Kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Yun yung pangako ni Lord na ibibigay sa atin. Buhay na ganap at siya. Number 1 yung kapayapaan. Peace of mind. Sabi nga. Kaya yung iba na kakaroon ng ano, yung anong tawag sa sakit na yun? Anxiety, sabi pa nga iba. Anxiety. Kailangan ko tulong ng mga medical practitioner. Yung may anxiety, di ba? Sabi nga, nade-depress. Pag wala kang ano, peace of mind. Insomnia, kulang sa tulog yun. Ha? Kailangan mo ano yun, ano, sleeping pills. So iba yung may kapayapaan talaga, mga kapatid. Tsaka alam niyo ba ang taong may kapayapaan sa puso? Nandun yung ano yung makita mo sa buhay niya yan eh. Makita mo sa sinasabi niya. Kasi may kasama ako palaaway eh. Eh alam ko walang peace of mind yun. War shock eh. War freak, sabi nga eh. May hindi ko mga ano, konting galaw lang gusto away. War freak. Sabi ko dapat to, naging sundalo to, hindi to OFW eh. Para namatay agad. Hindi naman. Pastor, patay agad, pastor. Amen. Kung may mga ganyan tayo na karakter, peace of mind, bro. Amen? So, makita natin, no, na tinutulong sa atin ng Lord, masaya ba? Yes. So, dapat hindi lang tayo masaya, dapat tatandaan natin yan. Yan yung isa sa mga katangian na dapat natin taglayin para makamit natin yung sasabing katuwiran ng Diyos. Amen? Amen. Next, pangilan na tayo. Amen. Wah, bilang na bilang ah. Dito, 4 na lang, tapos na, kainan na. Amen? Santiago chapter 1 verse 12. Chapter ano pa? Santiago, sa James chapter 1 verse 12. Sa English, James. Santiago chapter 1 verse 12. Amen. Amen. So mapalad to eh, mapalad. Amen. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, Amen. sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Amen. Sa mga umiibig sa Kanya. Amen. So makita natin, no? Ano yung, ano yung sasabi? Endurance, pagtitiis. Mapalad ang taong sa kabila ng pagsubok, andun pa rin yung katapatan niya. So andun yung pagtitiis niya. Hindi yung kapag may problema ka, tatalo ka kagad sa bintana, yung kagad solusyon. Pagtitiis ba yun? Hello? Naalala ko yung ano namin sa karate, black belt na nagtuturo sa amin, talagang tapang nun.
Malaki tao yun, mga 5'8 or 5'9 na ngayon. Ang laki pa. Nabalitaan ko na, nalungkot ako. Tumalon sa bilya nila. Dito rin sa Saudi yun, ewan ko nabalitaan yun. Nakalungkot kasi, sabi ko sayang kung mayroong Diyos na talagang sinasampagayanan yun. At naniniwala yun, hindi yung tatanong. Amen. Di ba? Kasi, lalo yung patitiis mo eh. Lalo na pag ikay naglilingkod sa Panginoon, lilipakin ka ng mga kasama mo. Pag nalaman nilang dumadala ka sa gawain, nako! Naranasan ko yan nung pag ako'y dumadala, Hallelujah! Ginaganon ako ng mga kasama ko. Sabi ko, sinita ko sila. Nung una, pinabayaan ko, pero di ako makatiis eh. Di ako napikon, kaya lang naabag ako sa kanila. Ano sabi ko? Alam niyo ba yung Hallelujah na salita ay isang highest form of praise yan para sa Panginoon? At alam niyo ba sa ginagawa niyo yan, wala kayong kapatawaran sa Diyos. Alam mo simula noon, wala na, tahimik na sila. Sinalaman nila eh. Kaya nga, due to the lack of knowledge, my people pero sabi ng Panginoon eh. Dahil sa kakulangan ng alaman nila, ginagawa nila. Pero nung nalaman nila, at ang nakakatuwa pa, na-invite yun ilang beses sa Silimaya pag-anniversary namin. Mga kasama ko niyo. Alam ni Pastor yun na, kaya lang, anniversary lang sila na ano. Alam mo naman yung mga tao yun eh. Pangmalakasan. Pangmalakasang kain lang ang gusto eh. Parang naman yan sa... Sorry. Nakakala kasi, ilang beses sila na-invite pag-anniversary. Naghahakot pa nga ng lalo pag yung Christmas, naghahakot pa ng regalo, ang dami oh. Dami ng regalo, pero susunod na araw, wala, sipa tayo. May gagawin ako, Pastor eh. Pambiran to. Bawin ko kayo regalo mo. May Kasi kapatid walang tayo ganun. pangmalakasan lang. Walang ganun, pangmalakasan lang talaga. Sabi ni Pastor. Amen. So, napakahalaga na meron tayong tiis. Kapag lalo, pag inakilala sa Lord, naglilingkod ka, ano po, talagang andyan yung asarin ka ng mga kasama mo. Pagtatawanan ka. Pero, dati napektuhan ako, pero ngayon, kawawa ka, sasabihin ko pa sa kanya. Sinabi nga sa kasama ko, walang kaligtasan yan. Sabi niya sa akin, see you in the final. Sabi ko na lang. Kasi hindi mo siya pwedeng mabago, iba yung doktrina niya eh. Yung dala-dala niyang doktrina, pagkabata niya, andito siya eh, lokal eh. See you in the finals. Pero alam ko, mangyayari yung kapag, alam mo yung mga taga rito, through dreams. Bagamat hindi natin kaya silang paliwanagan, pero ang Diyos ang alam kong gagawa ng paraan. Kaya ang pinakamalaga natin alam gawin, sa mga hindi na napatay, pininiwala sa mga sinasabi natin, ipag-pray natin sila. Amen? Amen. Next. Amen. Walo. Pang-walo na. Amen. So, ano yung una? Pananampalataya. Pananampalataya. Ikalawa, Pagsunod. pagsunod. Ikatlo, Ikalaman. Katapatan. amen. Katapatan. Ikaapat, Kabag. abag. Ikalima, Pagpakumbaba. amen. Ikalim, Kapaypaan. ikapito, Pagtitiis. ikawalo. Eto, ngayon pa lang yun. Advance stage. Joke lang po. Amen. So, bakta natin, no? Philippians 4:11 verse 13. Ito marami rito na ano eh. Na paborito yung verse na to, ano yung 4:13. Sabi niya, I can do all things through Christ. Yung kwento ng pastor eh. Pero, ang sabi sa 11, basahin natin sa 11 ha. Philippians 4:11 to 13. Philippos, chapter 4, verse 11. Sige po, pakibasa tayo. 11, verse 11 ng Philippians 4. Ano mas? 11 O, sa 11 ka mag-upisa. to 13. Sabi niya Apostol Pablo, meron po ba? Ako na magbabasa. 11 to 13. Sige, basahin ko na po Kasi nag-aabot tayo ng oras eh. Marami ng gutom. Amen. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y paghahanapan ko ng tulong sa verse 11. Natutunan ko lang masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan, sabi ng Apostol Pablo. 12, naranasan ko na ang maghikaos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Sa 13, ang lahat ng hindi magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ba't ko sinama yung 11-12? Kasi nandun yung tunay na konteksto niya. Pag hindi mo kasi, pag yun lang pinulot mo, maiiba ka, maliligaw ka, ma-out of context ka. Ito kasi maraming dumaan ito yung 4:30 na to. Umahawak. Na, kwento ka ni Pastor, nilagay pa sa mga salita eh. Do all things to Christ. Eh, ang pinag-uusapan dito eh. Yung sinasabing contentment sa buhay. Amen. Amen? Amen. So dapat bilang isang sumusunod sa kapiliran ng Diyos, ano yung pagiging kontento natin? Sapat na.
At higit pa. At higit pa, sabi sa kanta. Galing mo, pastor ha. Pakata natin, no? Marami kasing ano eh, na mag-overtime na lang ako eh, sa magsimba. Kailangan ko mag-ipon eh. Ipon lang naman eh. Sabi nga ng Bible, di ba, mas may naman mag-ipon ka sa langit. Dito sa lupa, maraming magnanakaw, maraming naninira ng tanga. Nakalawak. Pero doon sa langit, pag inipon mo tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi mo nanakaw yan. Amen. Ang mahirap doon, mayaman ka dito sa lupa pagdating sa langit eh. Ay, hirap. Lord, pati ito lang bahay ko, kubo. Di ba pangako niya sa atin, bibigyan niya tayo ng room, Yes. space room para sa, sabi ng Lord. Baka pagdating doon, wala kang kwarto. Baba. Naku po. Mahirap yun. Mainit doon. Mainit doon. Ang matindi, wala pang elevator. Bababa ka talaga, dandahan. Hirap, no? So bakit natin, no, na bilang isang sumusunod sa Panginoon, sa kanyang katwiran, nandun lagi yung dapat yung makikita sa atin yung pagiging kontento. Naalala ko yung word na iPhone. Iba na, no? Dati ang iPhone hindi nag-upgrade basta-basta, pero sumabay na rin sa, ano eh, no? Ang bilis mag-upgrade. Kaya nga sabi ko sa anak, yan ang hinihiling ng dalaga ko eh. Sabi ko, ipon mo na lang, ipon. Sabi ko, bibili mo ng iPhone, bibili mo na lang ng sasakyan, ng motor. Napakamahal eh, di ba? Eh motor, at least pangkabuhayan. Mag-riders ka na. Sabi ko sa anak ko babae. Oh! Sabi ng anak ko, di na, mag-aaral na lang ako. Tama yun, mag-aaral ka na lang. iPhone ka pa, mahablot sa'yo, iyak ka lang. Di ba? Mahirap. Ipon mo lang sa bangko. So, makita natin, no, na bilang isang sumusunod sa katwiran ng Diyos, makita sa atin yung contentment sa buhay. Content lang tayo. Hindi ko sinabi na huwag kang magpayaman, di masama yun. Ilagay mo lang sa tama. Pag para sa Panginoon, katulad yan, oras na ng trabaho, magtrabaho ka. Kasi nandito tayo para magtrabaho eh. Pero huwag naman pati para sa Panginoon, itatrabaho mo. Yung sinasabi na dapat para sa Panginoon, maglaan ka ng oras para sa Lord. Di ba? Alam mo yung sinasabi ng Old Testament? Ang hinihingi ng Lord, isang araw. Pero tayo, oras na binibigay natin. Pero di pa natin magawa. Ako minsan, pinapagalitan ko sarili ko eh. Oras na nga lang ako nandito, nakakatulog pa ako. Matulog ka kasi ng tamang oras. Facebook ka kasi ng Facebook. Tawag ka kasi ng tao sa pamilya mo. Tinagal ka misis ko eh. Alas 2 na madaling araw, tumatawag, tatanong lang, pa, kumain ka na? Ako, kumain pa. Kung pabaya sa pa, salamat ma, tulog na ako, mamaya ka na tumawag ha. Minsan tatawa lang, minsan inangasar talaga eh. Minsan alam niyo, lalo pag araw ng biyernes, magsimba ko bukas. Pero ang nakakatawa sa Miss Cone, dati selos na selos yun, pero yung selos yun hindi halata. Ang pinagsiselos na kunwari, anak ko. Kaya nga dati umiwas ako sa pero ngayon, okay lang. Kahit sino kadikit ko, okay lang, hindi na nagselos eh. Matatanda na tayo para dyan. Amen? Amen. Nahulog. So makita natin no, na bilang isang tagasunod ni Kristo dapat andin yung contentment natin sa buhay. Amen? Next! Amen. Si Kuya, may pasok ba? Amen. Pangilan na? 9. Malapit na. Proverbs chapter 2. Hanggang 20 yan, di ba, Pas? Hindi, 10 lang po. 10 lang. Ilang minuto na ba? Dalawa na lang, dalawa. Mabilisan na. Eh, ang dami kasi pinigay na doon, ano gagawin ko? Proverbs chapter 2, verse 6 to 7. Pakibasa, bilis. Verse 6 to 7. 6 to 7. Ang 49 verse. minutes na. 2, 6, 11. 49. Apo, Ay, 2, 6, 7. Apo. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman, Amen. at unaway bumubukal. 7. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid at ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Amen. Ano yung pangako niya, no? Iingatan ka ng Lord. Amen. At bibigyan ka niya ng karunungan. Yes. Wisdom. Alam niyo ba yung karunungan ng tao at wisdom na galing sa Diyos magkaiba? Amen. Yung talino kasi, doon mo malalaman pag ikaw may wisdom, doon mo gagamitin nyo kung kailan kinakailangan. Kaya ka meron kong wisdom. Kaya nga kung sabihin na matalino ako, di ko na kailangan yung wisdom ng Lord. Maling-mali ka ron. Kailangan mo pa rin ang wisdom ng Diyos. Amen. At iba ang wisdom ng Lord sa wisdom ng tao. Magkaibang magkaiba yan. Sabi nga, ang pamamaraan ng tao
Sabi nga ng Lord ano lang yan sa Diyos? Foolishness lang yan. Kaya nga doon sa engineer na kasama ko na napakagaling magtrabaho, nanginayang ako Galing niya magtrabaho, talagang napakatalino niya. Kaya lang pag pinag-usapan yung tungkol sa banal na aklat, ayaw niya, kalihan siya, ayoko dyan, labas out ako dyan. Mas gusto niya rin sa buhay na, ayun, nagkagulo-gulo buhay niya, hindi ko alam kung ano nangyari, lumipat na libang pa niya Nag-aaway sila lagi ng asawa niya kasi babayero talaga. Sayang yung galing niya, nanginayang talaga ako. Pag siningit ko sa kanya, sir, sipa tayo. Wala akong panahon dyan. Yung dating manager ko, sabi niya, court na ganyan bahay pa ka, sa Pilipinas daw. Hindi nga ako nadala nun, sabi pa niya. Okay. Pero alam natin at the end, sino kawawa, di ba? Kaya nga, enjoy now! Iyak later. Hey, iyak later, sabi ng kapatid. So, ano gusto nyo? Enjoy now, enjoy later pa rin. Ano gusto nyo? Short choice. Kaya nga, pagpunta ron ay hindi, huwag mo isisi sa katabi mo. Sisi mo, sarili mo. Pinili mo yun Amen? Amen. So, next, last. Proverb, mga awit. Chapter 1. Verse 2. Psalms, chapter 1, verse 2. The last. Wait, sorry. Last. Chapter 1, verse 2 ng Psalms. Okay. Amen, pakibasa po tayo. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Amen? So, ano ibig sabihin nun? Kapag binubulay-bulay mo araw at gabi, ano yung pagmamahal mo sa salita ng Diyos? Amen? So, at isa pa pangako ng Lord sa atin kapag binubulay-bulay sa salita, alam niyo ba kung ano yung pangako niya? Andun lagi yung itutumpak niya, katampayan, andun lagi yung victory. Kapag kayo naka-align sa salita ng Panginoon. Kaya sa Joshua 1, sabi niya, di ba? Bulay-bulay mo araw at gabi, ang salita, ang kautusan. Ito yun yung Bible. At andun yung pangako niyang katagumpayan. So, sino rin yung gusto maging victory? Ang buhay. Amen. Amen. Parang tatlo lang Sino rin yung gusto maging victory? Ang buhay. Amen. So, ano gagawin natin? Magmahal sa salita ng Lord. Magbasa tayo ng Bible. Amen? Amen. So, hindi pa uli lahat, mga kapatid, sa mga hindi nagbabasa ng Bible at hindi pa nakakabasa, hindi pa uli ang lahat. Unang gagawin nyo, through hearings, faith comes. Ano yung dapat gawin? Dumalo tayo sa mga pag-aaral. Bible study. At makikita mo, yung pananampalataya mo sa Lord, lalaki ng lalaki, nakatulad din sa puno ng mustasa. Hindi mananatiling butil lang ng mustasa, ang ibig sabihin ng Panginoon doon, kundi magiging isang ganap na puno ang pananampalataya mo sa Diyos. Yun ang nais ng Lord. Yung iba kasi sinasabi, yung gusto ng Lord, butil lang nanatiling butil. No! Ang gusto ng Lord, mamunga ka katulad ng isang na kung saan ang mga ibon nakakapamugad. Amen? Amen. So tandaan natin, ang isang sumusunod sa kalooban ng Lord, sabi nga, ay isang hindi lang pinag-uusapan, kundi dapat ginagawa natin. Nakikita sa atin, bilang pagwawakas na to, mga kapatid. Tandaan natin na sa pagsunod natin sa salita ng Panginoon, lalo na sa kanyang katwiran, ay hindi masasayang yan. Marami kasi nag-aakala na sa paglilingkod ko sa Panginoon, nasasayang no. Your labor in the Lord will not in vain. Sabi ng 15:29 yata, if I'm not mistaken. Ang 1 Corinthians 15:50. 15:58 na ang iyong ginagawa sa Panginoon ay hindi nasasayang. Kaya hindi pa uli lahat, maglingkod tayo sa Panginoon. Lakaran natin yung katwiran ng Diyos. Kasi kung katwiran lang natin ang ating lalakaran, matitisod tayo, magkakamali tayo. At hindi pa yon, hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos. So sabi ko kay ang talagang mensahe ng Lord, eternal life. Pero doon pa rin tayo dinadaan. So ang mga gustong makarating sa kaharian ng Diyos, sino rin yung gusto makarating sa kaharian ng Diyos? Amen. Sino yung gusto makapasok sa kaharian ng Diyos? Amen. Ngayon na. Amen. Takot yan, no? Hindi pa naman. May tamang oras para makapasok sa kaharian ng Diyos. At yun yung gagawin ng Lord sa atin kapag ganun na natin na isa pabuhay ang kanyang katwiran. Amen? Amen. So tayo natin tumayo. Hallelujah. Natapos din, sabi niya ang kapatid. Lord, salamat. Sa wala ka sa palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Pagka sa takila mo na nagpakapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Sus Ama, kami lubos na nagpapasalamat, Lord, sa umahang ito na ibinigay mo, Lord, ang iyong salita. Na kung saan, Lord, dapat naming malakaran ang iyong nais, Ama.
Malakaran namin, Lord, ang iyong salita, ang iyong katwiran, ay aming may isa pamuhay, Panginoon. Bilang isang tagasunod mo, Panginoon, makita at mahayag sa aming mga buhay, Ama, ang aming mga natutunan. Ito sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At patuloy, Lord, bigyan mo ng design ang aming mga puso. Bigyan mo kami, Lord, ng puso na handang sumunod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Baguhin mo, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Panginoon, ako saan, Lord, na kung kami may nasa maling katuruan, Panginoon, Lord, ipaunawa mo sa amin ang ganap na ang tunay na kaligtasan ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Ang relasyon sa iyo, Lord, ang siyang tunay na makapagliligtas at hindi ang relasyon namin kung kani-kanino, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At patuloy, Lord, ay kay aming maiangat, madakila, manulhati sa aming buhay sa pinakamatamis at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Are we blessed? Amen. At diba sabi ko nga po sa inyo kanina, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali. Pero pag nasundan po natin yun, talaga pong ang kagalakan at kapayapaan ay ating mararanasan. Sabi nga po doon sa Hebrew 11, Hebrew 11 nga, 11:12, no? Sabi niya dito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikay dinudisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. So ayun, tayo pala dinidisiplina ng Panginoon. At kung tayo man ay nakakaranas ng pagsubok at ng mga pagpapalo, tayo pala ay tinuturing na anak ng Diyos at mahal niya tayo. At ngayon naman po, tawagin po natin ang magbibigay po ng short exhortation. Amen. Yung kanina sa sabi ni Pastor pag yung sa nasa ibabaw yung